may naging pasyente ng ganitong madaling araw. Uy, nanay, ito. Bumalik ka sa iyo. Tagal ka din ah. Gina man? Sila po na positioning. Okay? So sa bed positioning po, we are doing this because to prevent atrophy, ano pa ba, contracture sa ating patient. Yung mga immobilized na patient. So dapat to prevent those, for example, yung mga bed sores, is dapat we have to turn our patient in different position. Okay. So ano ba yung mga different types of bed positioning? So we have your powder position, we have your supine, your prone position, your side lying, which is the same position, and the lateral. And then we have your trundling and then Fowler's position. Okay? So after that, meron pa akong ituturong isa yung transfer the patient from bed to wheelchair or from bed to commode. Okay? Ma'am, bukas po, by partner po. Or yung... Pwede naman by partner kayo para palita kayo. After niya, ikaw naman. Siya naman yung patient mo. Okay? So first is the supine position. Actually, yung position niya ganyan is supine na yan. Okay? So yun. So dito, kailangan natin nalagyan ng unan. Just to make sure na mas comfortable pa yung patient kahit na naka-supine na position siya. Yung supine position din kasi isa sa mga purpose kung male po yung iyong patient, this is the position if you are performing a perineal care pag sa male na patient. Okay? Saan ba yung ano dito? Saan ba yung... Kunyari, hindi ka! Okay, so kung male yung patient mo, pag if you are performing a perineal care, kunyari, siya yung male, o dapat syempre nakasupine yung patient mo. Oo. Pero kung naka-ano siya, kung naka-babae, o mamaya natin yan i-perform. Sige. So, yun. So, this is the supine. Okay, so to make more comfortable po sa patient niyo po is we have to add a pillow. So, dapat, pag naglagay tayo ng pillow, ma'am, lalagay ko po yung pillow sa head niyo po. Yan. So, dapat po, yung pillow is yung pagkalagay hanggang balikat. Okay, so hanggang balikat dapat. Bakit? Kasi kung hindi siya sa balikat, hanggang ganyan lang po. Sakit sa leeg. Ayan, mangangalay po yung patient mo. Kumbaga parang naka-flexion yung kanyang ulo. Diba? O, pag tumayo na yung patient mo, nakaganyan na lang siya. O, ayan. So, dapat hanggang balikat. So, ang hawak sa batok, ma'am. Oo. So, alalayan mo, ma'am, lagyan natin po ng unan yung iyong ulo. Ayan. So, dapat hanggang sa may balikat. Okay. So, dapat lagyan din po natin yung kanyang paa. So, dapat kung mag-angat ka ng paa, dapat dito po kayo hahawak sa suot. Sa kanyang suot na damit. Or dito sa kanyang pajama. Maangat ko po yung paa niyo, ha? Ayan. So, you have to place a pillow. Ayan. So, kung nakikita ninyo, parang nakaganyan yung paa. Parang nakatiptoe. Okay? Oo. Parang nakaganyan siya. So, that is what you call a foot drop. Okay? Sabi ko nga, pag makatayo na yung patient mo, kung hindi siya nakaganon naman siya. O, balerina. Ayan. Balerina na yung patient mo. So, dahil nga yung patient mo ay medyo hindi abot yung footboard, so this is the footboard kasi. So, ang footboard kasi, the purpose of the footboard, kung matangkad po yung patient mo, usog ka nga konti dito, ma'am. O, yan. Medyo makaka-relax siya dito kung nakaganyan siya. Kung abot niya yung footboard. Okay? So, dahil maigsi nga siya, ma'am, sige ma'am, balik ka doon. O, hindi niya abot yung footboard. O, yan. So, maglalagay po tayo ng extra pillow dyan. Para hindi flex yung kanyang paa. Yan. So, relax po siyang ganyan. Nagigets po? Yes. O, yun, hindi masyado nakikita ng online. May question sa supine. Wala. Ang galing ko na to, ma'am, ha? That is your supine. Ma'am, paano pagkali ba? O, pwede naman siya ganun, ma'am. Angat mo lang din. Basta sabay lang. Okay, so that is your supine. Next is your prone position. Okay, so sa prone position, ang prone position po,
one of the purpose of prone position is pwede ka mag-perform ng back massage. Or kung meron lang, kunyari kung injury siya sa back, it's good na naka-prone kasi makikita mo yung gagawin mo. Pero mostly is most on the massage, pag back massage po, pag naka-prone. Okay, so kung nakasupine na siya, so dahil yung patient mo ay nasa gitna ng bed, so anong gagawin mo? Alangan mo ito-turn ko siya ng pag tinurn ko siya papunta doon, nasa gilid na siya masyado ng bed. I-adjust mo muna siya. Oo, okay, so tama. I-adjust muna natin sa patient papunta dito sa edge ng bed. Okay, so anong gagawin mo? Okay, so you have to place yung kamay niya dito sa kanyang chest, naka-cross. And then, dapat po ay naka-cross din po ito. Ayan. So, dapat i-place natin siya sa edge. Ayan. So, kung medyo mabigat po yung patient mo, kunyari kung kasanlakan ni Ma'am Lani, ayan, hahatiin natin yung katawan niya. Chachap-chapin natin. Oo, paano natin chap-chap? Kuha ka ng kutsilyo doon, Ma'am. Chachap-chapin natin to. Okay, sige, yon. So, ang gagawin natin, i-move natin siya ng portion by portion. Ang ibig kong sabihin doon. Okay. So, dito muna tayo sa upper part. Okay, ma'am, i-move ko po kayo dito sa side na to. So, dapat po kasi nagpapaalam po tayo. Nagpapaalam po tayo sa patient. And of course, do not forget pa rin to perform the asepsis. Yun. Ayan. So, lilipat natin siya sa edge portion by portion. Unahin natin yung upper part sa may torso. Ma'am, tinitipat ko po kayo. One. Tapos, sa gitnang part. Two. And then, kung ito yung last, three. Pero kung sa tingin mo kaya naman na dalawang part, pwede naman. Pero kung hindi, gawin mo yung tatlong part. Okay? So, yun. So, sabi ko nga, dito is you have to observe the proper body mechanics. Dito. Okay, sabi ko kung hindi mo nga kaya, wag mong pilitin na i-move mo na hindi kaya kasi ikaw yung mababalian ng balakang o ng likod o ano man yung na-injury sa'yo. Si Paon mo. Grabe siya. Okay, so kung nandito na siya sa edge, ayan. So, iti-turn ko siya dapat ng pag-ganon. Okay, so dapat yung kamay niya, yung itong kamay niya na to, itak mo siya dito. Sa gilid. Tapos ito, nakatakas. Yung katulad yung sa BLS. Ay, ba yun? Recovery position. First aid. Ayun. So, dito nakataas ito. So, dapat ito nakalak. Nakalak ito, ha? Kasi pag hindi ito nakalak, mahuhulog yung pasyente mo. O, pupunta ako dun sa kabilang side. Yung legs niya, ganyan ako, ma'am. Ayan. So, baliktarin natin. O, ito naman yung i-cross mo. Okay? Ayan. So, ma'am, ito-turn natin dito si patient. Hahawak po kayo dito sa may buttock parts and then dito sa may balikat part. Ayan. O, tapos, ayusin na lang po na. Madam, nakaganon dapat yung kamay ko. Ayan. Tapos, yung kamay ko na isa. Adjust mo na lang po yung kanyang unat. Ayan. Di ba nakita mo is nasa center pa rin siya? Yes, ma'am. Okay? So, yun. So, dito po sa prone position, you can perform na a back massage. It's either the effleurage, petrasage, and then top movement, and then kneading. Ayan. So, depende kung anong klaseng massage yung ipiperform. Para ma-relax din po yung back ni patient. Meron pong stimulation or circulation of the blood. Okay, so so paano mo naman siya ibabalik ngayon sa supine position? Paano kita ibabalik? Tumayo ka na. Hindi. I-adjust yan nandito, ma'am. Ibababa yan sa... Okay, sige. So dapat nakaganito ulit yung kamay niya. Baliktad. Sorry. Sorry, patient. Nagkamali ako. So, ganyan po. So, itataas mo po ulit. Or pwede ka rin po dito maglagay ng una if you want. Parang kanina din po sa supine.
Yan. You can place a unan dito. Yan. Pwede po maglagay dyan. Okay. Optional, ma'am. Oh, yes po. Okay, so taas natin itong side view. So, tapos, ibabalik po natin si patient. So, hawak ulit po dito. And then, turn po siya. Ayan. Adjust mo na lang siya pag kaya. Okay, so yun. So, balik sa supine. Okay, so ilan na tayo? Dalawa. So, we have the, ano pang next? Sideline. Side-lying Sims position. Okay, so dito sa side-lying Sims position, dito magastos po dito sa unan. Okay, lahat ng unan itatambak natin sa pasyente. Masama ang tingin niya sa akin. Okay, so pag side-lying Sim position naman po, ganun pa rin, nakataas tong kamay. And then, naka-cross ito o dito sa chest. Tapos, naka-flex yung isang paa. Okay? And then, hawak ulit sa balikat and the buttocks. Ganyan siya. And then, place the unan sa likod. Excuse me. Sa harap. Kayakap sa unan. And then, i-straight mo natin. Ayan. So, sa Sims, lagyan mo siya ng unan. So, that is your Sim position. Siya tulog na, hindi ako matulog eh. Okay, yung isa naman, balik ka doon ma'am sa ano ulit. Same lang din naman yan, kaso yung posisyon naman ng paa. Lateral side. Taas. Cross. Yung kanina sa Sims, diba naka-bend, ito naka-cross lang. Cross. Side. Unan ulit. Payakap. Ito, pero naka-hiwalay ito ng konti. Yun lang naman ang pinagkaiba ng lateral at ng Sim. Nagigets po. Okay. Okay, sige. Apat na. Apat na to. Oh, we have your Fowler position. Oh, ganito ba yun? Prone yun. Okay. Prone yun. Okay, yung isa muna. Dorsal recumbent. Ayan. Dapat naka-hyperextend. Erenda, Ay, Ayan. ma'am. Okay? Ayan. So, ginagawa dyan, pag perennial care, pag babae, ganyan po yung posisyon niya. Okay? So, naka-dorsal recumbent. Meron pa kasi tinatawag na, yung liptotom ba yun? Sa mga, sa mga nanganganak, ginaganon talaga yung paa, nakaangat talaga yun. Okay? So, hindi nyo gagawin yun. Ito lang. Ayan. Pag perennial care, ganito po yung posisyon ng patient. Pag female. Pag male naman po, supine lang. Okay? Supine lang. Close na natin yan. Okay. So, wala na masyadong unan dyan. Okay, next. So, we have your lima na yon. Okay? Meron po tayong... Dorsal lang po yung ganun, ma'am, kasimple. Oo. Walang unan yun, ma'am. Wala na. Okay, so next we have your Fowler position. Ano ba yung Fowler position? Dorsal, yung nakabuka ka. Yung nakabuka ka daw. Ayaw. Ayaw umakyat. Ano yan? Ayaw. Ito pala yun. Okay, so this is your Fowler position. So we have two types of Fowler position. So we have your 45 degrees. And 90 degrees. Ayan, that is 45. And the 90 degrees, ganyan, halos nakaupo na. Okay. Yan. Minsan ginagamit yung pag nagpapakain. Oh, yeah. Yes, oo. So yung purpose po ng Fowler position, yan po yung pagpapakain, or kung if you have the oral care sa patient, perform oral care, ano pa ba? Kung may DOB yung patient, kung may difficulty of breathing, or kung mataas po yung blood pressure. Okay, so yan ang purpose po ng Fowler. ha? Bagay daw. Ng Fowler's position. Masarap. Okay, so Saka we have dorsal, your no? Trendelenburg. Ito sa ulo. Oh, yung Trendelenburg po ninyo, wala naman yung 45 degrees or basta mataas lang po yan.
Okay? So yan, dito naman ang purpose naman po ng Trendelin is if the patient is kung merong hypotension, okay, kung mababa po yung blood pressure, or pwede rin po yan kung fainted. So dapat medyo elevated po yung paa ni patient kung hindi makaya. Okay? So yan po yung purpose. Ano pa ba yung kulang natin? Ito, meron pa tayo isa wheelchair ta. A patient from bed to wheelchair man yan, bed to chair, or bed to commode. Okay? So dapat, yung pagtatransferan ninyo is dapat naka-parallel po sa bed. So dapat medyo nakaganito yung posisyon. Kung upuan man yan, whatever, kung saan yung ililipat nyo yung patient ninyo. Kunyari, kung ito ay wheelchair, so dapat to po make sure na yung wheelchair is nakalock po ito. Okay? Pero ayaw niya mag-lock. Oo. Ayan, ayaw mag-lock. Tatakbo pa ba isa? Make sure dapat nakalock si wheelchair. Saan yung bago nito? For the patient to the wheelchair. So, dapat, kung nakagitna pa rin siya, dapat i-edge mo ulit yung patient mo. Okay, so ganit pa rin yung ang gagawin mo ulit, yan, automatic yung aking patient. Oo, Alam niyo naman. alam mo na agad. O, yun. O, portion by portion. O, di ba ang galing ng pasyente ko? O, yan, automatic. Okay, so yun. So kung nandito na sa ED si patient, ang gagawin mo, ma'am, ililipat ko po kayo sa wheelchair. So itatayo ay isi-sitting position po muna po kayo. Okay, so ang gagawin mo, pahawakin mo si patient dito sa iyong leeg o sa iyong balikat. Ganyan. And then, iangat mo ngayon si patient. Saan po tawag? Shoulder, and then dito. Sa may land. Okay? So, hayaan mo muna si patient. Yan. So, dapat alalayan mo si patient. Kasi, kung di mo siya alalayan, matutumba siya. Baka magkaroon siya ng ano ba yung sabi ko? Hypotension. Ano yung sabi ko kahapon? Ayun. Nakalimutan ko rin. Ayun. Ayan. So, baka magkaroon siya ng orthostatic hypotension. Ayan. So, hayaan mo munang nakaupo si patient. Ma'am, nahihilo po ba kayo? Hindi. Ayan, sabi niya, hindi naman. Okay, so, ma'am, ipapaiboat ko lang po yung paa po ninyo dito. Ipababa ko sa bed. So, ang gagawin mo, you have to protect your patient. Ganito, and then, paiboat the leg. Yan. Tapos, dapat nakagitna ka sa patient mo. Ganito. Ayan. So, hawakan mo ulit si patient. Ma'am, nahihilo ko ba? O, hindi. Sabi niya, hindi. So, yun. So, hayaan mo muna si patient na dapat abot niya yung floor. O, ma'am, usul ka mo, kailangan abot mo yung floor. Ganyan. So, dapat nakadangling yung paa and then abot niya yung floor. Kasi para to support, pag nilipat ko siya doon, hindi buo yung katawan na parang kinakarga mo na kasi siya nun kung hindi siya, wala siyang support sa floor. Nawala Kung hindi siya nakaapak. Diba? Nawala yung online. So, dapat abot ni patient yung floor. Okay? Sino yung left for siya kaya sa That's for the patient. So, kailangan natin po nang gumamit ng transferring belt. Okay? So, ito po yung transferring belt natin. Pero kung wala ka namang available na transferring belt, you can use a draw sheet. A draw sheet or arm. Okay, so this is a draw sheet. So it is a piece of a cloth. Okay? So pwede mo siyang gawing pang transfer sa patient. So pwede mo siyang gawing belt ito. Ayan. So ilalagay mo lang to dito sa balakang ni patient. Kung wala kang transferring belt. Okay? Kung wala kang ganito. Okay? Kung meron ka naman, so ito na yung gagamitin natin.
Pero sigurado ko di kasya sa'yo to. Hanggang dito yan, no? Aakyat yan. Ouch. Ouch. Dahil adjustable naman to, adjust mo na lang. Patient sa wheelchair. So dapat yung leg ni caregiver is dapat in between po sa leg ni patient. Tapos yung isa is nakaabang po dito sa may wheelchair para to support. Okay? So dapat si patient ay nakahawak ulit dito sa yung balikat o banda dito sa may tita. Tapos hawak ka ngayon dito sa transferring belt. Okay, sabihin mo, ma'am, ililipat ko po kayo sa wheelchair. Okay, so ma'am, 1, 2, 3, lipat. Ang ganda naman ng patient ko, hindi ako pinapahirapan magpabigat. Ganon. Ayan. Akala ko tatakbo yung So ngayon, ayun, taas mo na po yung plate ng wheelchair. And kung gusto mo siyang ilabas, lalabas mo si patient. Paglabas mo ng syempre unlock mo muna yon. Okay, so pag na-unlock mo na, move mo si patient palabas ng room. Okay, so sa paglabas ng room, sino yung mauuna? Si patient o si caregiver? Okay, so si caregiver. Kung ito yung pinto, o paglabas, si caregiver muna yung lalabas. Kasi titignan niya, baka mamaya may nagtatakbuhan. O, instead na si patient mo yung nasagi, ikaw muna. O, ikaw muna yung nasagi. Okay? So, paglabas mo, yan. Pagpasok mo ulit, ikaw naman yung mauna. Ganon. Pagpasok at paglabas, ikaw Ang doon. hindi mo nag-enjoy yun. Tulog mo na nga rin punta doon. Sa'yo. Paano naman kung, kung pataas, ganyan yung, Oh. Hindi. Pataas, siyempre, pag itulak mo ng pataas. Kasi kung patalikod, Pagka pa ganun ba? Pag ganun. Yung caregiver. parang pag ganun ulit. Pag pababa mo pa ganun. Siyempre, kung mataas, itutulak mo. Susubsub eh. Pag gumano nyo, masusubsob yung Paano patient. nila yung pasyente mo nun? Okay. Okay, joke. Parang kung mamipili ka, paano kung di mo talaga, Pumatangkad. Okay na.